Ampersand quote, ang aking pinaghirapan na milyon-milyong piso, ang iniipon ko para sa aking pagtanda, ay ipinagkatiwala ko sa aking anak. Ngunit nang kailangan ko na, ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan, ampersand apos, wala na po, ama. Naubos na, ampersand apos, ang sakit ay mas matindi pa sa anumang pisikal na hapdi. Tinitigan ko lamang siya, na may ngiti sa labi, isang ngiti na may pahiwatig na matagal nang inihanda, ampersand quote. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Aling Nena Reyes, 60 apos, 5 taong gulang na biyuda ni Mang Jose sa loob ng 40 apos, 3 taon. Hindi pa man natutuyo ang aking luha, hindi pa man nalalanta ang mga bulaklak sa burol, isang umaga, habang suot ko pa ang aking itim na damit na pamburol, humarap sa akin ang aking manugang, si Lorena Valdez, at malamig na sinabi ang mga salitang humugot sa aking puso. Ampersand quote, Aling Nena, kailangan mong magtrabaho o umalis sa bahay na ito, ampersand quote, sabi niya, at ang bawat salita ay tumagos sa aking kaluluwa, mas masakit pa sa sugat. Ang mga mata ng mga kapitbahay at kamag-anak na dumalo sa burol, na pakiramdam ko ay nakatingin pa rin sa akin, ay nagpalala ng aking hiya, isang hiya na ngayon ko lang naramdaman ng ganito kalalim. Sa likod ni Lorena, nakatayo si Jonjon, ang aking bugtong na anak, nakayuko ang ulo, hindi makatingin sa akin, na para bang isa siyang anino lamang. Naalala ko si Mang Jose, ang aking kabiyak, na yumao ng tahimik isang umaga ng Martes. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagreklamo, kinuyom lamang niya ang aking kamay at huminto sa paghinga, habang ang radyo ay mahina pa ring tumutugtog, na para bang wala itong nalalaman. Sabi ng doktor, mabilis lang daw. Ngunit para sa akin, pakiramdam ko ay huminto ang mundo. 2 araw ang burol, puno ng mga mukha, mga kapitbahay, malalayong kamag-anak, mga taong hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Naghahanda ako ng kape nang hindi umiinom, tumatango nang hindi nakikinig, nagpapasalamat ng walang nararamdaman, isang buhay na unti-unting nawawala. At sa kusina, sa 3 araw, matapos mailibing si Mang Jose, nang maramdaman kong sapat na ang kanyang paghihintay, nagpasya si Lorena na oras na. Si Lorena, ang aking manugang, ay laging elegante, laging nagsasalita na para bang ang buhay ay isang patuloy na negosasyon. Pumasok siya na nakasuot ng mataas na takong, inilapag ang kanyang branded na bag sa lamesa, ang mismong lamesa kung saan nag-almusal si Mang Jose sa loob ng ilang dekada, at tiningnan ako tulad ng pagtatasa sa isang lumang muebles. Ampersand quote, kailangan nating mag-usap, ampersand quote, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Wala akong masabi. Ampersand quote, hindi ito personal, Aling Nena, ito ay praktikal, ampersand quote, dagdag niya, at saka siya nag-krus ng braso. Ampersand quote, ang sitwasyong ito ay hindi maaaring magpatuloy, ampersand quote, marahan kong isinara ang gripo ng lababo, ang tunog ng tubig ang tanging sagot ko. Ampersand quote, anong sitwasyon, Lorena, ampersand quote, tanong ko, ang boses ko ay pagod na. Ampersand quote, ang pamamalagi mo rito, ang pagiging umaasa mo sa amin, ampersand quote, damang-dama ko ang tuyong sampal ng kanyang mga salita. Ampersand quote, Lorena, kararating pa lang namin kay Mang Jose, ampersand quote, bulong ko. Ampersand quote, alam ko, ampersand quote, sagot niya, ampersand quote, ngunit ang buhay ay hindi humihinto. Mayroon akong mga gastusin, mga anak, at mga utang na humigit kumulang 4 milyong piso, ampersand quote, ang salitang ampersand quote, utang ampersand quote, ay nanatili sa hangin, isang mabigat na ulap. Hindi pa man ako nakasagot, tumalikod siya kay Jonjon, ang aking anak, na nanginig ang labi, at bumulong ng sapat na lakas para marinig ko, ampersand quote, gusto mo bang malubog tayo kasama niya? Gusto mo bang mawala ang bahay natin, ampersand quote, sa mga sandaling iyon, ang hawak kong tasa ay nawala ng bigat, nadulas mula sa aking mga kamay, at nabasag sa sahig, ang bawat piraso ay parang bahagi ng puso ko. Wala ni isa sa kanila ang bumaba para tulungan ako. Kinabukasan, doon ako natulog sa sala, narinig ko ang mahinang pagtatalo nina Jonjon at Lorena, mga salitang ampersand quote, bangko, prenda, sangla ampersand quote, ay sumasayaw sa hangin, nagpapahiwatig ng kanilang mga lihim na problema. Pagdating ng umaga, naintindihan ko na wala na akong lugar. Pagkatapos ng 2 araw, umalis ako, dala ang isang maliit na maleta, iniiwan ang bahay na inakala kong sa akin, kahit na ang aking pangalan ay nakasulat sa bawat pader. Ang mga sumunod na linggo ay isang halo ng hiya at pagod. Nagpunta ako sa opisina ng trabaho, sinuri ang mga anunsyo sa dyaryo, nagtanong sa parokya,
Ngunit para sa isang babaeng katulad ko, na may edad na at may kaunting karanasan sa labas ng tahanan, ang paghahanap ay isang pagsubok. Hindi ko hinahanap ang limos, kundi trabaho, isang bagay na magpapatunay na may halaga pa ako, na hindi pa ako tapos. Naramdaman ko ang mga titig ng mga tao, ang mga bulong sa likod ko, na para bang ako ay isang paningin na dapat tingnan. May isang araw, sa isang lumang papel na malabo ang pagkakaprinta, nabasa ko ang isang anunsyo, quote, kailangan ng live-in caregiver, matanda na may limitadong paggalaw, mataas na sweldo. Kinakailangan, diskresyon at matatag na karakter, quote, walang nakalagay na pangalan o direksyon, isang misteryo na nagdulot ng isang maliit na butil ng pag-asa sa aking puso. Ang interview ay sa kabilang dako ng lungsod, sa isang napakalaking bahay, tahimik na tahimik. Isang babaeng nagngangalang Manang Tess, na may seryosong mukha, ang sumalubong sa akin. Quote, mahigpit si Don Mateo, quote, babala niya, quote, hindi ito trabaho para sa lahat, quote, tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, quote, hindi ako naghahanap ng madali, Manang Tess. Quote, sagot ko, quote, naghahanap ako ng katatagan, quote, pinapasok niya ako. Ang opisina ay maluwag, may malalaking bintana, puno ng mga estante ng libro, at ang katahimikan ay napakalalim. Doon ko siya nakita, si Don Mateo Lim, may kulay abong buhok, matalas ang tingin, nakaupo sa isang silya de ruedas, ang kanyang mga kamay ay malakas, ang kanyang postura ay tuwid. Quote, maupo ka, quote, utos niya, at pinagmasdan ako ng matagal. Quote, bakit mo gusto ang trabahong ito, quote, tanong niya. Naisip ko si Lorena, ang basag na tasa, ang walang tirahan na pakiramdam. Quote, dahil alam kong mag-alaga, quote, sabi ko, quote, at kailangan kong gawin ito ng maayos, quote, marahan siyang tumango. Quote, dito, nagtatrabaho ng may respeto at walang labis na kuryosidad, quote, sabi niya. Quote, naintindihan ko, quote, sagot ko. Quote, simulan mo na ngayon. Live-in ka, quote. Kinabukasan, nakapwesto na ako sa isang malinis na kwarto. Humiga ako nang hindi man lang nagpapalit ng damit. Ang bahay ay umuugong, ang mga pasilyo ay mahaba, napakahaba. Malapit na ang hating gabi, nang marinig ko ang mga yabag, isang pinto na nagbubukas, isang pigil na katahimikan. Marahan akong bumangon at sumilip sa siwang. Nakita ko ang isang anino na pumasok sa opisina ni Don Mateo. Hindi niya binuksan ang ilaw. Alam na alam niya kung saan siya pupunta. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Naintindihan ko noon na ang trabahong ito ay hindi lang nagbigay sa akin ng tirahan, kundi, nang hindi ko namamalayan, ay naglagay sa akin sa gitna ng isang bagay na mas malaki. Hindi ako nakatulog ng maayos noong unang gabi. Hindi ito takot, kundi isang kakaibang pakiramdam, na para bang ang bahay mismo ang nakamasid sa akin. Ang katahimikan dito ay hindi pahinga, kundi pagbabantay. Nanatili akong nakaupo sa kama hanggang sa magsimulang magliwanag ang kalangitan, pinakikinggan ang tiktak ng isang malayo na orasan na hindi ko alam kung saan nagmumula. Alas 7, bumangon ako at nagtungo sa kusina, kung saan nandoon na si Manang Tess, sinisiyasat ang isang listahan na nakadikit sa ref, quote, ang kape ay inihahain ng alas 7:15, hindi bago, hindi pagkatapos, quote. Sabi niya nang hindi man lang ako tinitingnan. Tumango lang ako. Ang aking mga kamay ay medyo nanginginig habang binubuksan ang coffee maker. Naisip ko si Mang Jose, laging sinasabi na ang kaayusan ay isang uri ng respeto. Dito, ang kaayusan ay tila isang obsesyon, bawat oras ay nakatakda, bawat kilos ay may layunin. Lumabas si Don Mateo ng eksaktong alas 7:15. Gumagalaw siya ng maluwag sa kanyang silya de ruedas, ang kanyang mga braso ay malakas at sanay, napansin kong kaya niyang itulak ang kanyang sarili ng walang tulong, umiikot ng tumpak, humihinto kung kailan niya gusto. Ang kanyang mga binti, hindi gumagalaw, ay nakapatong, natatakpan ng isang manipis na kumot. Tinikman niya ang kape, walang sinabi, isang katahimikan na mas nakakakaba kaysa anumang puna. Quote, nakatulog ka ba? Quote, tanong niya sa wakas. Quote, maliit lang po, Don Mateo, quote, sagot ko. Quote, dito, mahirap matulog sa simula, quote, sabi niya, quote, ang malalaking bahay ay may mga alingaungaw, at ang mga alingaungaw ay nakakalito, quote, hindi ko alam ang isasagot. Iginaya ko na lamang ang dyaryo, gaya ng itinuro sa akin, maingat na inihanay ang mga pahina.
Ampersand quote, lagi ka bang nagtatrabaho? Ampersand quote, tumango siya, na para bang sapat na ang sagot na yon. Ang araw ay lumipas sa pagitan ng mahigpit na mga gawain, mga gamot sa eksaktong oras, mga pagkain na nasusukat, walang iniiwan sa pagkakataon. Pinagmasdan ni Manang Tess ang lahat ng may propesyonal na atensyon, ngunit may napansin din akong iba sa kanya. Siya ay laging alerto, na para bang naghihintay ng pagkakamali. Minsan, ang katahimikan ay pagbabantay. Kinabukasan ng hapon, habang itinutulak ko ang silya ni Don Mateo sa hardin, naglakas loob akong basagin ang katahimikan. Ampersand quote, lagi po ba kayong mag-isa? Ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, lagi kung kaya ko, ampersand quote, sagot niya, ampersand quote, mas matapat ang pag-iisa kaysa sa maraming kasama, ampersand quote, siguro po mahirap, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, ang mahirap ay hindi ang mag-isa, ampersand quote, wika niya, ampersand quote, kundi ang madiskubring hindi ka mapagkakatiwalaan, ampersand quote, ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin, naisip ko si Lorena, si John, kung paano ang isang punong bahay ay maaaring maging estranghero sa isang iglap. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang kusina, lumapit sa akin si Manang Tess. Ampersand quote, gusto kong maging malinaw sa'yo, Aling Nena, ampersand quote, sabi niya sa mahinang boses. Ampersand quote, dito, hindi kami naghahanap ng simpatya, kundi ng estabilidad, ampersand quote, yan din po ang gusto ko, ampersand quote, sagot ko. Tinitigan niya ako ng diretsyo sa mata. Ampersand quote, kung gayon, gawin mo lang ang trabaho mo, at huwag kang makialam sa hindi mo negosyo, ampersand quote, tumango ako, ngunit huli na ang lahat, nakita ko na ang isang bagay. Malapit nang mag-alas 10, naramdaman kong nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay John, ampersand quote, Mama, ayos ka lang ba? Ampersand quote, umupo ako sa kama bago sumagot. Ampersand quote, nagtatrabaho ako, ampersand quote, lumipas ang ilang segundo. Ampersand quote, sabi ni Lorena hindi ligtas dyan, dapat ka nang bumalik, ampersand quote, naramdaman ko ang buhol sa aking sikmura. Ampersand quote, wala akong babalikan, ampersand quote, isinulat ko. Matagal bago dumating ang sagot. Ampersand quote, alam ko. Patawad, ampersand quote, hindi na siya nagsabi pa. Hindi na siya kailanman nagsabi pa ng higit. Nang gabing iyon, narinig ko muli ang mga yabag sa pasilyo. Ngayon, hindi ako bumangon. Nanatili akong hindi gumagalaw, binibilang ang aking mga paghinga. Huminto ang mga yabag sa tapat ng opisina. Isang pinto ang bumukas, sumara. Nabalik sa katahimikan ang lahat. Isang bagong pagpapasya ang nabuo sa aking puso. Kinabukasan ng hapon, habang inaayos ko ang mga libro sa library, nakakita ako ng isang lumang litrato, nakalimutan sa pagitan ng mga pahina. Isang batang lalaki, nakatayo sa tabi ng isa pa. Ang isa sa kanila ay malinaw na si Don Mateo Lim, dekada na ang nakalipas. Ang isa pa, nagtagal ako ng isang segundo para makilala. Si Mang Jose. Ang aking puso ay lumaktaw. Ayoko kong magmadali sa mga konklusyon. Iniwan ko ang litrato sa kung saan ko ito nahanap, ngunit may isang bagay sa loob ko ang nagsisimula ng magkonekta. Mga punto na hindi ko gustong pag-ugnayin ay nagsisimula ng magkonekta. Napakalaki ng bahay na ito, at ang bawat sulok ay tila may inililihim. Pero ang larawang iyon, ang larawan ni Mang Jose at Don Mateo, ay nagbubukas ng pinto sa mas malaking katanungan. Ano kaya ang koneksyon ng aking asawa sa pamilya Lim? Ano ang iniisip ninyo, mga kapanalig ko? Ibahagi ang inyong hula sa comment sa ibaba, at huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang buong kwento. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon matapos matagpuan ang litrato. Ang aking isip ay gulong-gulo, nagtataka sa mga posibilidad ng isang lihim na nakaraan ni Mang Jose na hindi ko alam. Sino ang lalaking iyon bukod kay Don Mateo? Ano ang tunay na koneksyon nila? Ang mga tanong ay pumipilipit sa aking kalooban, mas masakit pa sa anumang pisikal na pagod. Sa umaga, tinawag ako ni Don Mateo sa kanyang opisina. Ampersand quote, kailangan kong may sabihin ka sa akin, ampersand quote, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may bigat. Ampersand quote, kagabi, nakarinig ka ba ng mga ingay? Ampersand quote, ang tibok ng aking pulso ay bumilis, alam kong ito ang sandali ng katotohanan. Ampersand quote, narinig ko po ang mga yabag, ampersand quote, sagot ko, pinilit na maging kalmado, ampersand quote, inakala kong normal lang iyon sa ganitong kalaking bahay, ampersand quote, pinagmasdan niya ako ng mataman, hindi may pagdududa kundi may pagtatasa.
Ampersand quote, dito, walang labis na galaw, ampersand quote, wika niya. Ampersand quote, lahat ay nakatala. Mas gusto kong malaman kung may nagbabago, ampersand quote, lumabas sa aking isip ang pakikibaka, ang pagitan ng pananahimik at pagsasalita, ngunit ang bigat ng katotohanan ay mas matindi. Nagpa siya akong magsalita. Ampersand quote, narinig ko po ang mga yabag sa dalawang magkasunod na gabi, ampersand quote, pagsisisi ko, ampersand quote, at may nagbubukas po ng mga drawer, ampersand quote, ang reaksyon ni Don Mateo ay hindi pagtataka, kundi pagkabigo, na para bang kinumpirma lamang ang kanyang matagal ng hinala. Ampersand quote, si Luis Calderon, ampersand quote, bulong niya, ampersand quote, akala ko wala na siyang susi, ampersand quote, tumango ako. Ampersand quote, may nagbigay sa kanya ng susi, ampersand quote, sabi ko, ang katapusan ng pangungusap ay nanatili sa hangin, isang hindi tiyak na anino. Nang hapon ding iyon, dumating ang isang hindi inaasahang bisita para kay Manang Tess. Isang lalaking nakasuot ng maitim na trage, may madaling ngiti, at mga matang balisa, hindi siya nagpakilala sa akin, nakipag-usap lamang kay Manang Tess ng mahina malapit sa entrada. Ampersand quote, sino po iyon? Ampersand quote, tanong ko nang umalis siya. Ampersand quote, kakilala ni Don Mateo, ampersand quote, sagot ni Manang Tess, ang kanyang boses ay walang emosyon, ampersand quote, lumang issue. Ampersand quote, ngunit ang mga salitang iyon ay muling umalinggaw sa aking isip, ampersand quote. Lumang issue, ampersand quote, doon ko napansin ang singsing. Isang makapal na pilak, may kakaibang marka sa gilid. Ang mismong singsing na nakita ko kay Lorena minsan, sinasabi niyang ampersand quote, regalo ng pamilya, ampersand quote, ang aking puso ay lumubog, at isang malamig na panginginig ang dumaloy sa aking likod. Ang mga lumang issue ay unti-unting lumilitaw. Nang gabing iyon, mas mahaba ang mensahe mula kay John, ampersand quote, kinakabahan si Lorena. May problema raw sa mga lumang papeles, at maaayos lang daw kung makikipagtulungan ka, ampersand quote, sumagot ako nang may pagdududa, ampersand quote, paano, ampersand quote, ang sagot niya ay matagal. Ampersand quote, hindi ko alam, ampersand quote, hindi na ako nakatagal. Pinatay ko ang aking telepono, naramdaman ko ang malalim na pagod, ngunit mayroon ding bagong kaliwanagan. Si Lorena ay hindi nag-aalala sa akin, kundi sa isang bagay na unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Huminto na ako sa pagkatakot. Mal. Nanatili ako sa likod ng pinto, ang puso ko ay humahampas sa aking dibdib, na para bang gusto akong ipagkanulo. Ang ilaw sa opisina ni Don Mateo ay nakabukas, hindi isang kaswal na ilaw o ang mahinang liwanag ng isang nakalimutang ilaw, kundi isang determinado na ilaw, binuksan ng isang taong alam na alam ang ginagawa niya. Huminga ako ng malalim, naisip kong bumalik sa kama, magkunwari na walang nakita, sabihin sa sarili ko na hindi ito aking negosyo. Ngunit muling narinig ang tunog, isang metal na drawer na dahan-dahang nagbubukas, maingat. Ang tunog na iyon ay hindi nabibilang sa maingat na kaayusan ni Don Mateo, ito ay nabibilang sa isang taong naghahanap ng isang bagay. Isang hakbang ang ginawa ko, pagkatapos ay isa pa. Ang pasilyo ay tila mas mahaba kaysa dati. Ang aking mga walang sapin na paa ay halos walang ingay sa alpombra. Nang makarating ako sa pasukan ng opisina, huminto ako. Hindi ako pumasok, nagmasid lamang ako mula sa anino. Ang lalaki ay nakatalikod, nakasuot ng maitim na trage, tensyonado ang balikat, nagsusuri ng mga papel ng may pagmamadali, na para bang alam niyang kulang ang kanyang oras. Hindi niya binuksan ang ilaw sa kisam, isang ilaw lamang sa desk ang nagbibigay liwanag sa kanyang mga kamay. Doon ko siya nakita, ang singsing, makapal na pilak, may kakaibang marka sa gilid, ang mismong nakita ko sa klinika, ang mismong isinusuot ni Lorena minsan, sinasabi niyang ampersand quote, regalo ng pamilya, ampersand quote. Isang malamig na panginginig ang dumaloy sa aking likod, ang lahat ay nagsimulang magkabit-kabit. May binulong ang lalaki sa kanyang sarili, isinara ang drawer ng marahas, at saka lumingon. Nagtama ang aming mga mata sa loob lamang ng isang bahagi ng segundo. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka, ang akin ay sa takot. Ampersand quote, sino ka? Ampersand quote, bulong niya, lumalapit ng isang hakbang. Ampersand quote, nagtatrabaho ako rito. Ampersand quote, sagot ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Ampersand quote, at ikaw, Ginoong Luis, hindi ka dapat narito sa ganitong oras. Ampersand quote, hindi siya sumagot, sa halip ay umatras, sinusukat ang distansya patungo sa pinto. Ampersand quote, wala kang nakita, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, at hindi mo gugustuhing makakita ng anuman,
gumawa ako ng isa pang hakbang pasulong, nanginginig ang aking mga binti. Binigyan mo ako ng pahintulot noon, tinitigan siya ni Don Mateo. Hindi ako nagbibigay ng pahintulot ng walang abiso, at lalo na sa gabi, ang katahimikan ay naging napakabigat. Naramdaman ko ang tibok ng aking pulso sa aking sentido. Aalis na ako, sabi ng lalaki, mag-uusap tayo bukas, hindi sumagot si Don Mateo. Ngayon ay tumingin sa akin ang lalaki nang may galit na pinipigilan, pagkatapos ay bumaling kay Don Mateo. Hindi ito ang iniisip mo, hindi kailanman, sabi ni Don Mateo. Aling nena, bumalik ka na sa iyong kwarto, hindi ako gumalaw. Sir, simula ko. Pakiusap, sabi niya, nang hindi man lang ako tinitingnan. Sumunod ako, ngunit hindi ako nakatulog. Mula sa aking kama, narinig ko ang mahihinang boses, ang tunog ng telepono, matatag na yabag. Sa wakas, ang pagsasara ng gate. Kinabukasan ng umaga, ang kapaligiran ay mabigat. Hindi nagkomento si Manang Tess, ngunit ang kanyang nakagawian na higpit ay mas naging matigas. Tinawag ako ni Don Mateo sa kanyang opisina pagkatapos ng almusal. Gusto kong sabihin mo sa akin ng eksakto ang nakita mo, sabi niya. Huminga ako ng malalim, ito ang pagpili na iniiwasan ko. Nakita ko po ang lalaking iyon na pumasok dalawang magkasunod na gabi, sagot ko. Nagsusuri siya ng mga drawer, naghahanap ng mga papel. Kilala ko po siya, nakita ko siya noon kasama ang isang babae sa klinika, hindi ko binanggit ang pangalan, hindi pa. Ipinikit ni Don Mateo ang kanyang mga mata sandali. Si Luis Calderon pala, sabi niya, isang matandang kasosyo. Akala ko wala na siyang susi, mayroon po siya, sagot ko. Marahan siyang tumango. Ibig sabihin, may nagbigay sa kanya, naramdaman ko ang bigat ng konklusyong iyon na bumabagsak sa pagitan namin. Sir, sabi ko ng maingat, may isa pa po. Ang manugang ko, si Lorena, lumunok ako. Kilala niya ang lalaking iyon, hindi siya agad sumagot. Hindi siya mukhang nagulat. Mukha siyang nadismaya. Maraming bagay ang naipaliwanag niyan, bulong niya. Hindi ko po alam ang hinahanap niya, dagdag ko, ngunit sa tingin ko, hindi ito para sa ikabubuti ninyo, inilapag ni Don Mateo ang kanyang mga kamay sa mga braso ng kanyang silya. Hindi kailanman, sabi niya. Nanatili siyang tahimik ng matagal. Naghintay ako. Salamat sa hindi mo pananahimik, sabi niya sa huli. Dito, ang pananahimik ay nagdulot ng malaking kapahamakan, tumayo ako para umalis. Aling nena, tawag niya. Mula ngayon, huwag kang lalabas ng iyong kwarto sa gabi, at huwag kang magsalita tungkol dito kahit kanino. Kahit sa iyong anak, lalo na po sa kanya, tanong ko. Hindi pa, sagot niya. Tumango ako. Nang hapong iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Lorena. Kailangan nating mag-usap. May mahalagang papeles. Huwag kang gagawa ng anuman nang hindi nagpapaalam sa akin, matagal kong tinitigan ang screen bago sumagot. May nagawa na ako, naisip ko. Huminto na ako sa pagkatakot. Hindi ako sumagot, at nalaman ko nang may katiyakan na dumikit sa aking dibdib na sa susunod na lumitaw si Lorena, hindi na ito para magkunwari na nag-aalala. Ang araw na sumunod sa aming paghaharap kay Ginoong Luis Salazar, ay nagsimula ng may tahimik na tensyon. Alam kong may isang bagay na nagbago sa bahay na yon, isang hindi nakikitang bigat ang nakabitin sa hangin. Matatag ang aking paninindigan sa mga salita ni Don Mateo, na huwag kong kausapin ang sinuman, kahit si John tungkol sa aming nakita at narinig. Ngunit ang mga lihim ay mahirap itago, at si Lorena ay hindi titigil. Naramdaman ko ang kanyang paggalaw mula sa malayo, parang isang malayo, ngunit patuloy na tunog ng tambol.
Dumating ang mensahe niya sa aking telepono, quote, kailangan nating mag-usap. May mahalagang papeles. Huwag kang gagawa ng anuman nang hindi nagpapaalam sa akin, quote, hindi ako sumagot. Napagpasyahan ko sa tahimik na sulok ng aking puso na huminto na ako sa pagkatakot. Hindi ko nahahayaan na diktahan niya ang aking bawat kilos, ang aking bawat salita. Ang aking katahimikan ay naging aking kalasag, at ang aking pagtanggi na sumunod ay naging aking sandata. Ang pakiramdam ng pagiging hindi nag-iisa sa laban na ito ay nagbigay sa akin ng bagong lakas, isang init sa aking kalooban. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang paggalaw ni Lorena sa labas ng bahay na yon. Isang umaga, habang ako ay bumili ng mga pangangailangan ni Don Mateo sa bayan, napansin ko ang pagbabago. Ang babae sa kahera ay tumingin sa akin mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagtatasa. Dalawang kapitbahay ang huminto sa kanilang pag-uusap nang dumaan ako, isang pagbati ang nanatili sa hangin, hindi natapos. Para sa isang babae na nasa aking edad, na lumaki na ang reputasyon ang tanging bagay na hindi na maibabalik, ang mga tingin na yon at ang mga bulong ay mas masakit kaysa sa anumang legal na banta. Ang tsismis, tulad ng isang mabilis na apoy sa tuyong damo, ay mabilis na kumalat. Ang kwento ng isang quote, babaeng galing sa mahirap na kalagayan na nakikipamuhay sa isang mayaman na Don quote, ay nagkalat, pinagsasama ang kasinungalingan at pahiwatig. Sinabi sa akin ni Manang Tess, ang kanyang tinig ay malamig ngunit may pag-aalala, na si Lorena ang nagpapagalaw ng mga bagay-bagay sa labas, kung saan wala si Don Mateo ng kontrol. Nang hapong iyon, tinawag ako ni Don Mateo sa hardin. Quote, ginagamit ni Lorena ang tsismis, quote, sabi niya, ang kanyang mga mata ay matalim, quote, ang mga tao ay naniniwala sa kung ano ang gusto nilang paniwalaan, at alam niya yan, quote. Naisip ko sandali. Quote, huwag kang magpapakain sa katahimikan, quote, payo niya, quote, hindi yan magtatapos ng maayos, quote, tumango ako, nirerespeto ang kanyang desisyon, ngunit alam kong ang aking oras ay darating. Kinabukasan, hindi inaasahan, lumitaw si John. Nakita ko siya mula sa bintana, nakatayo sa tapat ng gate, ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa. Nag-atubili ako, ngunit sa huli lumabas ako. Quote, Mama, quote, sabi niya nang makita niya ako. Quote, kailangan nating mag-usap, quote, umupo kami sa isang bangko sa hardin. Malakas ang sikat ng araw, ngunit tila nilalamig siya. Quote, pumunta si Lorena kay Padre Miguel, quote, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina, quote, sabi niya ay nag-aalala siya sa iyo, na hindi angkop ang sitwasyon, quote. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, ang aking puso ay puno ng sakit at pag-asa. Quote, at ano ang iniisip mo, John, quote, tanong ko. Quote, hindi ang sinabi niya sa iyo na isipin, quote, matagal siyang hindi sumagot. Sa huli, umamin siya. Quote, sa tingin ko, sumobra si Lorena, Mama. Ngunit sa tingin ko rin ay natatakot siya. Lahat ay dumating sa atin, Mama. Ang mga utang, ang bangko. Nagtinginan kami, puno ng hiya. Pumirma ako ng mga bagay na hindi ko dapat pinirmahan, quote, alam ko, quote, sagot ko ng mahinahon. Quote, at ikinalulungkot ko, ngunit hindi ka binigyan yon ng karapatang palayasin ako, quote, tumango siya, ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Quote, hindi ko alam kung paano siya pigilan, quote, isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa pagitan namin. Quote, laging may paraan, John, quote, sabi ko sa kanya. Quote, pero minsan, kailangan mong bitawan ang ginhawa, quote, tahimik si John. Pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Quote, gusto ni Lorena na sabihin mo na wala kang alam, na sabihin mong lahat ay isang pagkalito. Para raw kumalma ang lahat, quote, tiningnan ko siya ng matagal. Quote, at ikaw, quote, tanong ko. Quote, yan ba ang gusto mo? Quote, hindi siya agad sumagot. Sa huli, umiling siya. Quote, hindi, pagod na akong magsinungaling, quote, doon ko nalaman na may pag-asa pa para sa aking anak. Ito ang kanyang unang hakbang. Lumipas ang 2 araw, at tulad ng inaasahan, ipinahayag ni Padre Miguel ang isang pagtitipon sa komunidad sa aming parokya. Ang layunin daw ay quote, linawin ang mga tsismis quote, na kumalat sa bayan.
Alam kong hindi ito isang aksidente, kundi isang sadyang pagkilos upang harapin ang lumalaking tensyon. Pumasok ako sa parokya nang may matatag na hakbang, hindi nakayuko ang ulo sa hiya. Humugot ako ng malalim na hininga, pakiramdam ko ay ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking katahimikan ay nagtipon sa sandaling iyon, at saka ako nagsalita. Quote, hindi ako nabubuhay sa chismis, quote, sabi ko, ang aking tinig ay matatag at malinaw, tumagos sa bulungan. Quote, nabubuhay ako sa aking trabaho, sa aking dignidad, quote, pinutol ako ni Lorena, ang kanyang mukha ay biglang nagbago ng kulay. Quote, ngunit nasa bahay ka ng isang mayamang lalaki. Iyan ang nakikita ng lahat, quote, tiningnan ko siya ng kalmado, ang aking mga mata ay diretsyo sa kanya, at sa aking mga salita, ibinuhos ko ang bigat ng katotohanan. Quote, at ikaw, Lorena, quote, sabi ko, quote, nabubuhay ka ba sa utang at kasinungalingan? Iyan ang nakikita ko, quote, ang bulungan ay lumakas, naging isang pagngangalit, mas malakas kaysa dati. Itinaas ni Padre Miguel ang kanyang kamay, nanawagan ng katahimikan sa buong silid. Nandoon ang aking sandali. Ang sandali ng pagbabago. Biglang, tumayo si Junjun, ang lahat ng mga mata ay napatingin sa kanya, ang kanyang mukha ay maputla ngunit may bagong lakas ng loob. Quote, ako ang pumirma, quote, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit malinaw. Quote, sa ilalim ng presyon, at nagsinungaling ako para protektahan ang aking asawa. Walang ginawang masama ang aking ina, quote. Bumaling si Lorena kay Junjun, ang kanyang mukha ay lalong namutla. Quote, Junjun, tama na, quote, halos isigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Isang ganap na katahimikan ang bumaba sa silid, bawat isa ay naghihintay. Ibinaba ni Lorena ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, wala na siyang matitingnan, wala nang masisisi, walang masusuklian ng kanyang pagtingin. Damang-dama ko ang pagkalag ng isang mabigat na pasanin mula sa aking dibdib. Hindi ito isang tagumpay, kundi isang malalim na paghinga ng ginhawa. Alam kong hindi pa lahat ay nalutas, ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na ako nag-iisa sa harap ng mundo. At kapag ang isang tao ay hindi na nag-iisa, kahit ang mga chismis ay nagsisimulang mawalan ng lakas. Kung patuloy pa rin kayong nakikinig hanggang dito, tulungan niyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kong may mga kaibigan pa rin akong kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi sa channel na ito, Tahimik na Ama. Matapos ang pagtitipon sa parokya, ang aming bayan ay nanatili sa isang kakaibang katahimikan, isang tensyon na mararamdaman sa bawat pagdaan ng hangin. Walang pampublikong paghingi ng tawad, walang agarang pagbawi, tanging mga tingin na iniiwasan at mga usapan na napuputol kapag may iba pang pumapasok sa silid. Nang gabing iyon, pinatawag ako ni Don Mateo at ni Junjun sa kanyang opisina, ang mismong lugar kung saan maraming bagay ang nagsimulang mabunyag. Quote, hindi ito magtatapos sa chismis, quote, sabi ni Don Mateo, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Quote, kung hindi lilinawin sa tamang paraan, ulit ito, quote, tumango si Junjun, ang kanyang balikat ay nakayuko, ang bigat ng katotohanan ay pumipisan sa kanya. Quote, may dala ako, quote, sabi niya, at inilabas niya ang isang gusot na sobre mula sa kanyang bulsa. Sa loob ay may mga kopya ng email, mga mensahe, at isang dokumento na may mga pirma, ang kanyang pirma at ang kay Lorena. Quote, ipinakilala kami ni Ginoong Luis Salazar sa isang gestor. Quote, patuloy ni Junjun, ang kanyang tinig ay mahina. Quote, sabi niya, makakatulong siya sa aming mga utang, kung paunang gagawin namin ang ilang transaksyon. Quote, hindi ko maintindihan ang lahat. Nagtiwala ako kay Lorena. Quote, mga transaksyon sa bahay ni Mama, quote, sagot niya nang hindi man lang ako tinitingnan, quote, at iba pang ari-arian na hindi pa namin pag-aari, quote, ang katahimikan ay naging mabigat, halos nakakasakal. Kinuha ni Don Mateo ang mga papel at maingat na sinuri. Quote, ito ay sapat na para magbukas ng proseso, quote, sabi niya. Quote, hindi ngayon, ngunit sa lalong madaling panahon. At mas mainam na gawin ito bago pa may iba pang kumilos, quote. Kinabukasan, nagtungo kami sa notaryo. Walang anumang kahanga-hanga, tanging isang lamesa, isang seryosong abogado,
at mga dokumento na isa-isang nag-ayos sa mga bagay na ginulo ng iba. Naging malinaw na may naganap na pagtatangka ng koersyon, na ang ilang pag-akses ay hindi aksidente, at may umaksyon na may hindi nararapat na bentahe. Quote, hindi ito tungkol sa pagpaparusa para sa paghihiganti, quote, sabi ng abogado. Quote, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tala, quote, nalaman ni Lorena ang balita ng hapong iyon. Dumating siya sa bahay ng walang abiso, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit at ang kanyang mga mata ay pula sa luha. Quote, anong ginawa mo? Quote, sigaw niya nang makita ako. Quote, anong ginawa mo sa amin? Quote, pumagit na si John. Quote, huwag mong kausapin ng ganyan, quote, sabi niya. Quote, nagsimula ito nang itaboy mo siya, quote, tiningnan ni Lorena si John na para bang hindi niya ito kilala. Quote, gusto ko lang manalo ng oras, quote, hikbi niya, quote, gusto kong protektahan ang aking mga anak. Alam mo ba ang pakiramdam ng mabuhay sa takot na mawala ang lahat, quote, kalmado akong sumagot. Quote, alam ko. At dahil doon, hindi ko ginawa ito sa'yo, quote. Bumaling si Lorena kay Don Mateo. Quote, hindi mo maintindihan, quote, sabi niya. Quote, wala kaming opsyon, quote, laging may mga opsyon, quote, sagot ni Don Mateo. Quote, ang walang kakulangan ay lakas ng loob na harapin ang mga ito, quote, bumagsak si Lorena sa isang upuan. Sa unang pagkakataon, wala nang anumang kalkulasyon sa kanyang tingin, tanging pagod. Quote, ayoko kong maging tulad ng aking ina, quote, bulong niya, quote, umaasa sa iba, walang sariling pag-aari, quote, tiningnan ko siya nang may paghahalo ng lungkot at kaliwanagan. Quote, at para iwasan iyan, quote, sabi ko, quote, itinulak mo ako sa kawalan, quote, hindi sumagot si Lorena. Ibinaba niya ang kanyang ulo, literal. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang bigat ng katotohanan ay humarap sa kanya, at sa katahimikan na yon, lahat kami ay nakaramdam ng bigat ng bawat pagpipilian, ng bawat pagkakamali. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng paghaharap ay puno ng mga legal na proseso at katahimikan. Tinanggap ni Lorena ang isang kasunduan, hindi dahil sa kabutihang loob, kundi dahil sa pagod, isang pagod na humahagod sa kanyang kaluluwa. Nagpasya siyang hindi na lumaban, na hinayaan na lamang ang mga bunga ng kanyang mga kilos ang magdesisyon para sa kanya. Si John naman, nagsimula siyang bumisita sa akin ng mas madalas, hindi na nagtatago. Hindi siya humihingi ng tawad ng malakas, kundi sa pamamagitan ng maliliit na kilos. Inaayos niya ang sirang bintana, nagdadala ng mainit na pandesal mula sa panaderya, nananatili upang makinig sa aking mga kwento. Isang tahimik na paghilom ang nagsimula sa pagitan naming mag-ina, isang paghilom na mas malalim kaysa sa mga salita. Isang buwan ang lumipas, at sa wakas, bumalik ako sa aking sariling bahay. Binuksan ko ito gamit ang aking sariling susi, ang susi na itinago ko sa ilalim ng aking bag, tulad ng nagtatago ng alaala na hindi na naglakas loob na gamitin. Ang mga silid ay may amoy ng pagkakulong, ngunit mayroon ding amoy ng mga alaala. Marahan kong nilinis ang bawat sulok, nang walang pagmamadali, hindi para burahin si Mang Jose, kundi para bigyan ng espasyo ang darating, isang bagong kabanata. Tinulungan ako ni John na palitan ang lock ng pinto. Hindi siya nagsalita ng marami at ako rin. May mga sugat na kailangan lang ng katahimikan para gumaling. Si Lorena ay hindi na bumalik. Nalaman ko sa iba na sinisikap niyang ayusin ang kanyang buhay. Hindi ko siya hinangad ng masama at hindi rin mabuti. Nalaman ko na hindi lahat ay nangangailangan ng pagkakasundo para gumaling. Nagdaan ang mga hapon at si Don Mateo ay dumarating upang bumisita. Minsan, umiinom kami ng kape, minsan, nakaupo lang kami sa pasyo, bawat isa ay may sariling iniisip. Hindi kami nag-uusap tungkol sa hinaharap na parabang ito ay isang pangako, kundi tungkol sa araw, sa panahon, sa mga alaala na hindi na gaanong masakit. Isang beses, sinabi sa akin ni Don Mateo, quote, ang kapayapaan ay isang luho na pinaghirapan ng huli, quote, tumango ako, nauunawaan ang bigat ng kanyang mga salita. Quote, hindi kami isang kwento na kailangang ipaliwanag, quote, sabi ko. Kami ay dalawang tao na natutong hindi magtulakan, hindi maghingi, kundi lumakad sa parehong ritmo, kasama ang lahat ng aming mga pinagdaanan. Hindi ako nag-alinlangan sa kanyang mga salita.
Ampersand quote, hindi ko alam kung ano ang susunod na darating. Ampersand quote, sabi niya, nang hindi man lang ako tinitingnan. Ampersand quote, ngunit alam ko ito, dito, palagi kang may lugar. Hindi dahil sa limos, kundi sa respeto. Ampersand quote, tumango ako. Hindi ako nakabawi ng isang bahay, hindi ako nanalo ng isang labanan. Nakabawi ako ng aking postura sa buhay. Nalaman ko na kahit anong mangyari, kahit itulak ka pa, kahit isara ang mga pinto sa iyong harapan, habang kaya mong panatilihing tuwid ang iyong likod, hindi ka patalunan. At hindi kailanman, sa anumang edad, huli ang lahat para magsimulang muli kung gagawin mo ito ng may dignidad. Ang aking paglalakbay ay isang aral, hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Sa mga magulang, nalalaman kong may hangganan ang bulag na sakripisyo, at may bunga ang pagkontrol sa mga anak sa ngalan ng ampersand quote, pagmamahal, ampersand quote. Ang pag-unawa at paggalang lamang ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya, isang tahanan na puno ng init at pagmamahalan, hindi ng takot at pagtatago. Sa mga anak, ipinakita sa akin ang halaga ng pasasalamat, responsibilidad, at kung paano masisira ng pagiging makasarili ang pinakamagagandang bagay. Naintindihan ko na walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lamang ang pagmamahal ng magulang, na ito ay isang regalo na dapat pahalagahan at suklian. Sa mundong ito na puno ng pagbabago, napaklaro ang hangganan sa pagitan ng ampersand quote, katarungan at paghihiganti, ampersand quote, ng ampersand quote, pananahimik at pagkilos, ampersand quote. Ang kabaitan ay may halaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar, hindi sa mga kamay ng mga mapanlinlang, kundi sa mga kamay ng mga taong tunay na nangangailangan at nararapat. At kung minsan, ang matalinong pagganti, ang pagpapaubaya sa katotohanan na lumabas, ay isang uri ng paggising ng moralidad, isang paraan upang balansihin ang timbangan ng katarungan. Ito ang aking natutunan, ang aking pinakamalaking aral sa buhay, hindi kailanman huli ang lahat para mabawi ang dignidad. Hindi kailanman huli ang lahat para sabihing tama na. Hindi kailanman huli ang lahat para pumili na mamuhay ng walang takot. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, huwag itong itago sa katahimikan. Sabihin mo sa akin kung anong lungsod ka nakikinig. Minsan, ang pag-alam na hindi tayo nag-iisa ay nagpapabago ng higit pa sa ating inaakala, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga pusong nag-iisa. Dito, patuloy tayong magbabahagi ng mga kwento ng buhay, ng mga pagbagsak, at kung paano bumangon ng nakataas ang noo, ng may dangal. Kung gusto mong samahan kami sa paglalakbay na ito, mag-subscribe at huwag palampasin ang susunod na kwento. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Salamat sa pakikinig. Ang panahon ay nagsimulang gumalaw ng kakaiba, hindi na mas mabilis o mas mabagal, kundi mas malinaw. Isang umaga, habang nililinis ko ang bakuran, huminto ako sandali. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking likod, matatag. Automatiko akong tumayo ng tuwid, at sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi ako nakabawi ng isang bahay, hindi ako nanalo ng isang labanan. Nakabawi ako ng aking postura sa buhay. Nalaman ko na kahit anong mangyari, kahit itulak ka pa, kahit isara ang mga pinto sa iyong harapan, habang kaya mong panatilihing tuwid ang iyong likod, hindi ka patalunan. At hindi kailanman, sa anumang edad, huli ang lahat para magsimulang muli kung gagawin mo ito ng may dignidad. Ang aking paglalakbay ay isang aral, hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Sa mga magulang, nalalaman kong may hangganan ang bulag na sakripisyo, at may bunga ang pagkontrol sa mga anak sa ngalan ng ampersand quote, pagmamahal, ampersand quote. Ang pag-unawa at paggalang lamang ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya, isang tahanan na puno ng init at pagmamahalan, hindi ng takot at pagtatago. Sa mga anak, ipinakita sa akin ang halaga ng pasasalamat, responsibilidad, at kung paano masisira ng pagiging makasarili ang pinakamagagandang bagay. Naintindihan ko na walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lamang ang pagmamahal ng magulang, na ito ay isang regalo na dapat pahalagahan at suklian. Sa mundong ito na puno ng pagbabago, napaklaro ang hangganan sa pagitan ng ampersand quote, katarungan at paghihiganti, ampersand quote, ng ampersand quote, pananahimik at pagkilos, ampersand quote. Ang kabaitan ay may halaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar, hindi sa mga kamay ng mga mapanlinlang, kundi sa mga kamay ng mga taong tunay na nangangailangan at nararapat. At kung minsan, ang matalinong pagganti, ang pagpapaubaya sa katotohanan na lumabas, ay isang uri ng paggising ng moralidad, isang paraan upang balansihin ang timbangan ng katarungan. Ito ang aking natutunan, ang aking pinakamalaking aral sa buhay, hindi kailanman huli ang lahat para mabawi ang dignidad.
Hindi kailanman huli ang lahat para sabihin tama na. Hindi kailanman huli ang lahat para pumili na mamuhay ng walang takot. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, huwag itong itago sa katahimikan. Sabihin mo sa akin kung anong lungsod ka nakikinig. Minsan, ang pag-alam na hindi tayo nag-iisa ay nagpapabago ng higit pa sa ating inaakala, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga pusong nag-iisa. Dito, patuloy tayong magbabahagi ng mga kwento ng buhay, ng mga pagbagsak, at kung paano bumangon ng nakataas ang noo, ng may dangal. Kung gusto mong samahan kami sa paglalakbay na ito, mag-subscribe at huwag palampasin ang susunod na kwento. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Salamat sa pakikinig. Ang panahon ay nagsimulang gumalaw ng kakaiba, hindi na mas mabilis o mas mabagal, kundi mas malinaw. Isang umaga, habang nililinis ko ang bakuran, huminto ako sandali. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking likod, matatag. Automatiko akong tumayo ng tuwid at sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi ako nakabawi ng isang bahay, hindi ako nanalo ng isang labanan. Nakabawi ako ng aking postura sa buhay. Nalaman ko na kahit anong mangyari, kahit itulak ka pa, kahit isara ang mga pinto sa iyong harapan, habang kaya mong panatilihing tuwid ang iyong likod, hindi ka patalunan. At hindi kailanman, sa anumang edad, huli ang lahat para magsimulang muli kung gagawin mo ito ng may dignidad. Ang aking paglalakbay ay isang aral, hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Sa mga magulang, nalalaman kong may hangganan ang bulag na sakripisyo, at may bunga ang pagkontrol sa mga anak sa ngalan ng pagmamahal, ang pag-unawa at paggalang lamang ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya, isang tahanan na puno ng init at pagmamahalan, hindi ng takot at pagtatago. Sa mga anak, ipinakita sa akin ang halaga ng pasasalamat, responsibilidad, at kung paano masisira ng pagiging makasarili ang pinakamagagandang bagay. Naintindihan ko na walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lamang ang pagmamahal ng magulang, na ito ay isang regalo na dapat pahalagahan at suklian. Sa mundong ito na puno ng pagbabago, napaklaro ang hangganan sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, pananahimik at pagkilos, Ang kabaitan ay may halaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar, hindi sa mga kamay ng mga mapanlinlang, kundi sa mga kamay ng mga taong tunay na nangangailangan at nararapat. At kung minsan, ang matalinong pagganti, ang pagpapaubaya sa katotohanan na lumabas, ay isang uri ng paggising ng moralidad, isang paraan upang balansihin ang timbangan ng katarungan. Ito ang aking natutunan, ang aking pinakamalaking aral sa buhay, hindi kailanman huli ang lahat para mabawi ang dignidad. Hindi kailanman huli ang lahat para sabihin tama na. Hindi kailanman huli ang lahat para pumili na mamuhay ng walang takot. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, huwag itong itago sa katahimikan. Sabihin mo sa akin kung anong lungsod ka nakikinig. Minsan, ang pag-alam na hindi tayo nag-iisa ay nagpapabago ng higit pa sa ating inaakala, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga pusong nag-iisa. Dito, patuloy tayong magbabahagi ng mga kwento ng buhay, ng mga pagbagsak, at kung paano bumangon ng nakataas ang noo, ng may dangal. Kung gusto mong samahan kami sa paglalakbay na ito, mag-subscribe at huwag palampasin ang susunod na kwento. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Salamat sa pakikinig. Ang panahon ay nagsimulang gumalaw ng kakaiba, hindi na mas mabilis o mas mabagal, kundi mas malinaw. Isang umaga, habang nililinis ko ang bakuran, huminto ako sandali. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking likod, matatag. Automatiko akong tumayo ng tuwid, at sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi ako nakabawi ng isang bahay, hindi ako nanalo ng isang labanan. Nakabawi ako ng aking postura sa buhay. Nalaman ko na kahit anong mangyari, kahit itulak ka pa, kahit isara ang mga pinto sa iyong harapan, habang kaya mong panatilihing tuwid ang iyong likod, hindi ka patalunan. At hindi kailanman, sa anumang edad, huli ang lahat para magsimulang muli kung gagawin mo ito ng may dignidad. Ang aking paglalakbay ay isang aral, hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Sa mga magulang, nalalaman kong may hangganan ang bulag na sakripisyo, at may bunga ang pagkontrol sa mga anak sa ngalan ng pagmamahal. Ang pag-unawa at paggalang lamang ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya, isang tahanan na puno ng init at pagmamahalan, hindi ng takot at pagtatago. Sa mga anak, ipinakita sa akin ang halaga ng pasasalamat, responsibilidad, at kung paano masisira ng pagiging makasarili ang pinakamagagandang bagay.
Naintindihan ko na walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lamang ang pagmamahal ng magulang, na ito ay isang regalo na dapat pahalagahan at suklian. Sa mundong ito na puno ng pagbabago, napaklaro ang hangganan sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, pananahimik at pagkilos, Ang kabaitan ay may halaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar, hindi sa mga kamay ng mga mapanlinlang, kundi sa mga kamay ng mga taong tunay na nangangailangan at nararapat. At kung minsan, ang matalinong pagganti, ang pagpapaubaya sa katotohanan na lumabas, ay isang uri ng paggising ng moralidad, isang paraan upang balansihin ang timbangan ng katarungan. Ito ang aking natutunan, ang aking pinakamalaking aral sa buhay, hindi kailanman huli ang lahat para mabawi ang dignidad. Hindi kailanman huli ang lahat para sabihing tama na. Hindi kailanman huli ang lahat para pumili na mamuhay ng walang takot. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, huwag itong itago sa katahimikan. Sabihin mo sa akin kung anong lungsod ka nakikinig. Minsan, ang pag-alam na hindi tayo nag-iisa ay nagpapabago ng higit pa sa ating inaakala, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga pusong nag-iisa. Dito, patuloy tayong magbabahagi ng mga kwento ng buhay, ng mga pagbagsak, at kung paano bumangon ng nakataas ang noo, ng may dangal. Kung gusto mong samahan kami sa paglalakbay na ito, mag-subscribe at huwag palampasin ang susunod na kwento. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Salamat sa pakikinig. Ang panahon ay nagsimulang gumalaw ng kakaiba, hindi na mas mabilis o mas mabagal, kundi mas malinaw. Isang umaga, habang nililinis ko ang bakuran, huminto ako sandali. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking likod, matatag. Automatiko akong tumayo ng tuwid at sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi ako nakabawi ng isang bahay, hindi ako nanalo ng isang labanan. Nakabawi ako ng aking postura sa buhay. Nalaman ko na kahit anong mangyari, kahit itulak ka pa, kahit isara ang mga pinto sa iyong harapan, habang kaya mong panatilihing tuwid ang iyong likod, hindi ka patalunan. At hindi kailanman, sa anumang edad, huli ang lahat para magsimulang muli kung gagawin mo ito ng may dignidad. Ang aking paglalakbay ay isang aral, hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Sa mga magulang, nalalaman kong may hangganan ang bulag na sakripisyo, at may bunga ang pagkontrol sa mga anak sa ngalan ng pagmamahal, ang pag-unawa at paggalang lamang ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya, isang tahanan na puno ng init at pagmamahalan, hindi ng takot at pagtatago. Sa mga anak, ipinakita sa akin ang halaga ng pasasalamat, responsibilidad, at kung paano masisira ng pagiging makasarili ang pinakamagagandang bagay. Naintindihan ko na walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lamang ang pagmamahal ng magulang, na ito ay isang regalo na dapat pahalagahan at suklian. Sa mundong ito na puno ng pagbabago, napaklaro ang hangganan sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, pananahimik at pagkilos, Ang kabaitan ay may halaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar, hindi sa mga kamay ng mga mapanlinlang, kundi sa mga kamay ng mga taong tunay na nangangailangan at nararapat. At kung minsan, ang matalinong pagganti, ang pagpapaubaya sa katotohanan na lumabas, ay isang uri ng paggising ng moralidad, isang paraan upang balansihin ang timbangan ng katarungan. Ito ang aking natutunan, ang aking pinakamalaking aral sa buhay, hindi kailanman huli ang lahat para mabawi ang dignidad. Hindi kailanman huli ang lahat para sabihing tama na. Hindi kailanman huli ang lahat para pumili na mamuhay ng walang takot. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, huwag itong itago sa katahimikan. Sabihin mo sa akin kung anong lungsod ka nakikinig. Minsan, ang pag-alam na hindi tayo nag-iisa ay nagpapabago ng higit pa sa ating inaakala, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga pusong nag-iisa. Dito, patuloy tayong magbabahagi ng mga kwento ng buhay, ng mga pagbagsak, at kung paano bumangon ng nakataas ang noo, ng may dangal. Kung gusto mong samahan kami sa paglalakbay na ito, mag-subscribe at huwag palampasin ang susunod na kwento. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Salamat sa pakikinig, ang kwento ni Aling Nena Reyes ay nagtatapos dito. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon ni Aling Nena? Kayo ba, iba ang inyong gagawin kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa ninyong komento. Kung ang kwentong ito ay nagpakaisip o nagpadama sa inyo ng anumang bagay, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa isang taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din.
At mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka kayo na ang magiging tagapagsalaysay ng sarili ninyong kwento. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.